Tapos na itong semis ng San Miguel at Ginebra at itong San Miguel ay papunta na sa finals pagkatapos walisin itong Gene Kings. Ang Ginebra ay hindi nakaporma. Sinabi ni Coach Timko na talagang hindi raw dominant itong si Tony Bishop at kung pwede sa mga susunod na conference si Brownlee talaga ang kukunin nila. Pero sa ngayon, syempre ang Ginebra, kailangan siguro ng pagbabago at ang isa dyan ay gagawa sila ng mga trade dahil ang dami nilang mga kulang na player. Kung titignan natin yung rotation ng Ginebra, napakaikli dito sa finals. Ang ginagamit lang, halos walang player. Si Stan Hardinger, itong si Aguilar, si Bishop, si Malonzo, si Thompson. Ito sa bench nila si Anmisi, si Pringle at si Nards Pinto at si Tenorio. Pero yung mga nabanggit na yun, iilang minuto lang ang nilalaro. Binibigyan lang ng pahinga yung mga starter nila. At kung na-injure si Malonzo, wala nang ibang mabunod si Coach Tim Cone. Kaya sa tingin ko, itong iba nilang players katulad ni Ralph Koo, si Jared Dillinger, si Aljon Mariano, malamang matrade na yan. Itong si Bon Pesumal, si Onwo Bere. Ang daming nandun sa bench ng Ginebra hindi nagagamit. Kung amantala in contrast, nakita ninyo ang San Miguel Beer. Ang daming ginagamit ito si George Gallant. Kaya masasabi natin talaga na itong Ginebra, kailangan ng bitawan to sila Ralph Koo at itong si Onwo Bere, tsaka si Mariano at si Pesumal. Dahil kailangan kumuha sila ng mga players na magdadagdag ng tinatawag na depth dito sa dito sa Barangay Ginebra. Kailangan tularan nila itong San Miguel Beer na maraming mga players na magagamit dahil yan ang kinakailangan ngayon nitong Barangay Ginebra. Dahil napakahirap syempre na maglaro kontra SMB. Lalo na at alam mo, ang dami nilang players na pwedeng gamitin. Kaya kailangan tingnan natin kung sino-sino pa ang mga players na pwedeng i-trade ng Ginebra at kung ano pinaplano ni Alfrancis Chua dito. Itong MVP group ay mukhang magkakaroon ng problema dito kay Brandon Ganuelas Roser dahil nag-aagawan dito yung kanilang dalawang koponan, itong si Meralco Bolts at ang TNT Tropang Giga. Alam natin matagal na raw pinaplano ng TNT na kunin itong si Brandon Ganuelas Roser at yan ang idadagdag nila dito sa kanilang lineup para maging sentro. Pero sa ngayon mukhang itong Meralco Bolts gusto ring makuha ang serbisyo ng nasabing big man. Dahil itong Meralco mukhang determinado na maging champion din at ayaw nila na TNT lamang. Sa ngayon kasi nakita natin Meralco medyo disappointing yung performance ngayon at mukhang gusto na rin nilang palitan na itong si Raymond Almasan. Ibig sabihin, kung sakaling itong si Roser na nasa NLEX ay iti-trade, ang makukuha ng NLEX either itong si Almasan o si Poy Eram. So tignan natin kung sino mas pipiliin dyan ni Frankie Lim kung sakaling siya pa rin ang coach nitong Road Warriors. Of course, may involved ang Blackwater sa trade na yan dahil mag-sister teams itong mga to, hindi pwedeng diretsahang mag-trade. Kaya abangan natin kung anong mangyayari dito. Understandable naman ba't pinagagawa nitong si Brandon Roser dahil isa siya sa pinaka mahusay na mga big men ngayon dito sa liga. At kahit nakagagaling lang nito sa injury, maganda talaga ang nilalaro nito ngayon. At yan ang dahilan kung bakit siya ay gustong kunin nitong Meralco Bolts. Pero syempre, alam natin priority ng MVP group itong TNT Tropang Giga. Kitang-kita naman yan. Kaya sa ngayon, masasabi rin natin na malamang itong si Roser ay dito sa TNT mapunta. Ang tanong na lamang ay kung kailan. Ang tingin nga na karamihan, sabay nakukunin ng TNT. Itong si Brandon Roser at itong si Robert Bolick para lalong lumakas yung kanilang lineup ngayon at masabi na sila talaga ay ready na para harapin itong San Miguel Beer, Barangay Ginebra at itong Magnolia dito sa darating na Philippine Cup at sa mga iba pang konferensya.